susunod lang. Bawal po yan. Ay, bawal ba to? Alam lang po yan sa inyo. Ay, okay, sige. Thank you. Tara, game! Thursday afternoon and it is our day off. So ngayon, kita nyo naman, bago yung dala nating motor. This is the Vespa Sprint Tech 150. So nahiram natin sa Moto Italia para magawa natin ang proper review. Yung una kasi nating video during the launch is mostly kumbaga yung appearance lang, yung na-feature natin. Pero ito yung chance natin ngayon para ma-review siya ng fully. So nakuha natin to nung Tuesday afternoon. Yesterday, Wednesday, nagka-chance tayong i-ride siya. Quick lang, within the city. Meron akong posted photos dun sa ating Instagram and Facebook page. Ngayon naisip kong ibiyahe siya na medyo mas malayo para makita natin kung anong pakiramdam ma-ride nitong Vespa Sprint Tech 150 ano. So again, ang ilan sa mga features nito. Unang-una, dual channel ABS front and rear. Diba? Yun palang panalo na. Comparing it sa mga previous Vespa releases, ito naka disc brake na yung likod with ABS pa. So next nito yung keyless feature niya. So meron siyang susi. Ito yung susi niya, di ba? Nalagay mo na lang sa bulsa mo yan or sa bag mo or sa compartment, pwede pa rin naman. Isang nagustuhan ko sa pagiging keyless niya is yung ability na makapagbukas ng compartment using yung pinakasusi niya or yung remote key niya. Basta lalapit ka lang, very short lang ang proximity niya para magamit mo yung remote key function niya, which is ideal naman talaga, hindi ba? Para kaiwas ka sa mga nakawan, kasi kung medyo malayo yan, then we will have a problem with that. Pangatlo, highlight natin would be the 5 inches full color TFT display. Sobrang ganda ng display niya. Even sa broad daylight, kitang kita mo. Ganun siya kaliwanag. So dito makikita mo, of course, yung fuel gauge. Nandyan din yung temperature. Merong voltmeter for the battery. May time. Nandyan yung average speed. Nandyan yung max speed. So nare-record niya kung ano yung max speed na nakuha mo for this specific unit. And I think itong range is kung gaano pa kalayo yung pwedeng itagal or itakbo mo with this specific level of gas na meron ka. So napakagandang feature, hindi ba? Hindi ka mangangapa. Although yun is hindi siya 100% accurate kasi syempre depende rin yan sa throttle habit mo. So pwedeng magbago yan. Pero at least somehow may guide ka
kung ilan pa yung itatagal ng gasolina mo. Another thing na maganda rito kay Vespa Sprintec is lahat ng ilaw niya LED. Signal lights LED. Comparing it to the previous releases, yung mga signal lights nun is mostly bulb types pa, kahit yung sa akin sa 2023. Although syempre same pa rin siya sa mga previous na headlights. Yun lang yung isa sa mga hindi mawawala kapag sa stock headlight ng Vespa talaga, is medyo may kahinaan siya. Good thing naman is merong aftermarket headlights na available na. And another thing would be the ambient light na meron dito. So let's say pinatay mo yung switch, bigla siya mag-iilaw dyan to illuminate yung floorboard halimbawa, or kung may titingnan ka dito, malaking help din siya. So automatic yun. Isa pa sa nag-i-stand out dito sa Vespa Sprintec 150 is yung dalawang exclusive colors niya. So that's Black Convinto and Gray Enthusiasta. So yung gamit natin ngayon yung Gray Enthusiasta. So para siyang may pagka pearl yung dating na gray. Tapos andyan yung fluo green na accents, especially sa leg shields man siya. Yung Black Convinto is matte black. So again, kagaya ng nabanggit ko, hindi ko lang alam kung ano ba, mahirap ba i-maintain yung matte black, pero alam ko meron namang mga special na panlinis dyan. Tapos balik tayo dun sa mga high-tech features niya. So syempre, sobrang advanced nga is ito, pwede mo na siyang i-connect sa yung mobile phone through the Vespa app, and then you can receive phone notifications as well as pag-browse ng music. So sa phone notification, pwede ka na tumawag, pwede ka makakita ng messages dito once na link mo via Bluetooth yung inyong cellphone. Although with this demo unit lang, mukhang deactivated yung feature na yon, kasi parang kumakain daw siya ng ng memory sa ECU if ever maraming gumamit, kasi nga demo unit. Pero again, na explain sa atin na yung call pwede mo lang siyang gamitin, or yung mga numbers mo lang na nagagamit is hindi through your phone book. So magagamit mo lang halimbawa yung mga call history or yung nakatawag na sa'yo. Yun yung masasearch mo para mapili mo kung sino yung tatawagan mo. Tapos yung matatawagan mo is through their phone number lamang. So obviously hindi natin pwedeng i-connect yung mga online messaging apps. So talagang through the phone setting lamang. And then yung music, pwede mo siyang i-pair sa comms mo. Doon ka na mamimili. So hindi mo nasisigawan yung comms mo to play the next track. Dito ka na mamimili. Makikita mo daw siya dito sa screen. Also, sa TFT display na to and sa Vespa app, meron na dong record ng trips mo. At the same time yung
maintenance schedule, pwede mo na siyang maiset doon. So para sa akin, sobrang daming nagagawa nung bagong feature na to with the TFT display dashboard. Again, this is being compared sa previous models na semi-digital and analog display yung nakikita mo. So hindi mo kasi siya mapapair sa phone mo, di ba? Basically lahat manual with that. So yun yung kagandahan ng Vespa Sprint Tech. Ang initial impression ko naman dito nung nagamit ko is sobrang tahimik ng makina. I guess dahil yun sa pagiging Euro 5 compliant niya, kaya ganun. Sobrang tahimik ng pipe, ng makina. Nung unang sampa ko pa, ang naisip ko parang e-bike pero hindi. And another thing na napansin ko is sobrang ganda ng preno, men. Given na dual channel ABS na nga siya, kaya sobrang smooth pindutin ng preno niya at sobrang lakas din. Nabanggit din pala na yung bracket na available dito is yung nasa 946. So Vespa 946 yung gamit na disc brake, ano ba? Kit, parang ganon. And nabanggit din na if you are planning to convert it to an aftermarket caliper, sa ngayon daw hindi pa siya posible kasi yung mga 2-pot na calipers is hindi fit. Medyo malayo daw yung yung bracket placement. Kaya kung plano nyo, baka mag-aantay pa tayo or mag-aantay pa kayo ng bagong release ng mga calipers from the aftermarket brands. Pero para sa akin, hindi mo kailangan, kasi ang ganda na ng braking power niya, in fairness. Isa rin palang napansin ko dito is yung travel ng throttle niya. It's parang sobrang layo. Halimbawa, ayan, nilapag mo, sinagad mong ganyan, kasagad, binalik mo, ganyan na yung kamay mo. Sobrang layo. Ayan. Ang nakikita kong fix dito would be the quick throttle kits ng mga aftermarkets. Kasi layo talaga. Imagine mo nakaganon ka na pagbalik. By the way, the Vespa Sprint Tech lineup is priced at 275,000 pesos. So kagaya nga ng sinasabi ko, para sa akin sulit na. Imagine, naka dual disc brake ka na. Before, kung magko-convert ka, magkano ang aabutin ng likod na disc conversion? Around 60,000. Although yes, aftermarket brand siya. Pero again, with this one, hindi mo na kailangan. So imagine saving 60,000 pesos just for the conversion kit alone. And take note, hindi pa yun ABS. With this one, dual channel, front and the rear, naka ABS. At the same time, yung features nga ng TFT display, di ba?
Sobrang dami nun. Sobrang convenient. Ako personally, kung bibili ako ng Vespa, pag-iisipan ko rin to. Diba? Definitely isa sa i-consider ko itong Vespa Sprint Tech. Ang alam ko rin, this is going to be a limited run. So, yun yung isa niyang advantage, kumbaga. Mas marami yung mga usual colors na release, di ba? Pero ito, yun nga, stand out ka. Tapos isa pa, for me, yung hatak niya, hindi siya ganun kalakas. Pero again with that, madadaan pa rin naman yun sa tuning. If you want talaga na malakas yung motor mo, madadaan pa rin naman yun sa tuning. Wala namang nagandahan ng para sa taong gustong mag-increase ang power, wala naman yatang nagkagusto agad sa takbo ng stock, di ba? Especially on scooters na marami kang pwedeng gawin. So sa tingin mo ba, okay na yun para sa'yo? Para bumili ka ng Vespa Sprint Tech. Yung navigation pala niya, meron siyang subscription. Pero once you buy this one, you are automatically subscribed for 3 years. So doon yon sa app mo ililink. Sa Vespa app siya. So doon ka maglalagay ng destination, doon mo ilalagay yon. Tapos si Vespa app, i-redirect niya dito yon para makita mo yung mga next turns. Halimbawa, so yun, arrow lang siya nalalapas dyan. Yung biyahe pala natin today, dapat kanina pa tong umaga. Kaso man naman, puyat ako kagabi. Hindi ko alam bakit. Yun o, diba? Sabi ko, quick breakfast lang sana dito sa Tagaytay. So mo nagising ako alas 11 na. Kaya yun, medyo mainit tuloy yung biyahe natin. Buti na lang naka Troy Lee Designs jersey tayo. So last week kasi, we were able to visit yung Moto ACCS sa BGC, sa bago nilang location. So sila kasi nasa 32nd Street na sa Auto Hub group. Doon siya sa Segway Scooters na showroom. Tingnan natin kung ano ba yung meron doon sa Moto ACCS. And kung naalala nyo, yung matagal ko nang ginagamit na mount is from Moto ACCS. So ito yon, nakakuha ulit tayo. This one is a side mirror mount. So kapag bumili ka na ito, meron na yung universal phone mount. Meron din siyang dampener na available. Yung dampener kasi, kapag hindi mo daw kinabit, especially dun sa mga sensitive phones, is nakaka-apekto raw. Kasi nababawasan daw ni dampener yung vibration. Kaya siya vibration dampener. Maganda yun sa shop ng Moto ACCS kasi rider's haven na. So, kompleto. Andun yung sapatos, riding shoes, riding jackets, riding jerseys. Kumbaga one-stop shop na rin siya for us riders. Alright, so pauwi na tayo. Galing tayong Scuderia Cafe. 1 hour 30 minutes. 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 1 hour
Kumain lang tayo saglit. And we will continue the review. Ito, bibigay ko sa inyo yung mga technical aspects naman when it comes sa engine. Itong Vespa Sprint Tech 150. Alright, so ito yung Vespa Sprint Tech 150. Again, 275,000. If you are interested, go ahead and reach out to the nearest Vespa dealership near you. Currently, naubos yung units. And I think nagre-restock din naman sila. So paano? Yun lang muna. First ever motorcycle review dito sa page natin. Syempre Vespa pa rin. If you're not yet subscribed, please do click yung subscribe button. Malapit na tayo mag 1K. So road to 1K muna tayo. Again, dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong time. Maraming salamat sa panonood. Until the next one, babush!